At yun na nga ng mga bayan, pag-usapan nga po natin ito pong, isa na naman pong, di ko alam, matatawa kayo o matatawa kayo na sobra. Matakit po mga kabayan, ang Comelec po ay pinatanggal, Ito pong napakalaking mga naglalaking billboard, at mga tarpaulin, neto ni Abalos, mga kabayan. Di po ba, bago po dapat maglagay dyan, sinasabi naman po yan sa mga kandidato, na bawal po maglagay ng mga ganyan. Bakit may lumalabag pa rin po? O yan po, napatanggal. Unang-una na po dyan, si Sir Abalos. Sir, alam po namin marami kayong perang pampalagay ng tarpaulin. Pero sabihin nyo naman po sana, yung inyong mga tauhan, nailagay po sa tama yung tarpaulin. Kaya po kayo na-assisita. Ibig po gumanda yung pangalan po ninyo, sir. Lalo po nadudungisan. Na unang-unang lumalabag, di ba? Nasa rules po ng Comelec yan, Di ba? Kaya nga, mga kabayan, panoorin natin to, kung, paano? Kasi di ba mga kabayan, tama naman di ba? Rule number 1, pag tumatakbo ka, sundin mo lahat ng ng mga rules. Di ba? O yan, nalalagay ka tuloy sa balita, sir. Diba? Na-highlight po kayo. Imbisa na bumango yung pangalan po ninyo, lalo po nasisira. O mga kabayan, napanoorin po natin to, ang pagtanggal ng tarpaulin ni Abalos, dyan sa kahabaan ng EDSA. Mga kabayan, panoorin po natin to. Patuloy na inaaksyonan ng Commission on Elections o COMELEC ang mga napapaulat na bilihan ng boto at mga report ng paglabag sa pangangampanya. Ang mayoral candidate sa Pasay City tuluyan ang pinadidiskwalipika ng COMELEC Task Force SAFE dahil sa kanyang mga nasabi sa Bombay. Habang iginit naman ni COMELEC Chief George Garcia na bawal na ang pamimigay ng mga ayuda sa ilalim ng ayuda ban na magtatagal hanggang sa araw ng eleksyon. Si Margot Gonzalez sa balita. Ito na ang katawan ni Jaja. Pagkatapos ni Pasig City candidate Christian Sia, si Manila mayoral candidate Editha Manguera naman ngayon ang pinadidiskwalipika ng COMELEC Task Force SAFE dahil sa kanyang racist remark o nasabi patungkol sa mga Bombay. Tanggalin na natin ang Bombay! Para wala nang amoy sibuyas na nahihiliwag sa Pasay. Ang petition for disqualification laban sa kanya ay raffle sa dibisyon. Pag-aaralan ng dibisyon ng petisyon at saka magpapalabas ng summons para sa kandidato upang marinig ang kanyang panig bilang bahagi ng due process. Sinabi naman ni COMELEC Chairman Attorney George Garcia na marami pa ang kanilang i-isuhan ng show cause order dahil naman sa napaulat o na-report sa kanila ng mga pamimili ng boto at iba pang paglabag sa regulasyon ng poll body. May mga napadikyo na daw sila ng mga kandidato dahil sa issue ng vote buying at residency ng mga kandidato. Pinapatunayan natin, hindi man kayo mag-complain, hindi man kayo mag-file ng petition, kahit hindi pinanumpaan, kami na po ang kikilos. Kami na mismo ang mag-a-action para pinapaniwalaan ng kababayan natin na totoo ang kampanya ng COMELEC. Samantala, ang magkabilaang billboard na ito ni Abalos, isang footbridge sa Marcos Highway, pinatanggal ng COMELEC. Bawal na bawal kasi ang anumang campaign materials sa mga tulay, poste ng kuryente at iba pang lugar na hindi kasama sa common poster area. Samantala, simula noong May 2 hanggang sa araw ng eleksyon sa Mayo 12, ipinagbabawal ng COMELEC ang pamimigay ng kahit anumang uri ng ayuda ng pamahalaan, maliban sa burial at medical assistance. Ayon kay Garcia, ang murang bigas ay isa sa mga uri ng ayuda, kaya't kasama sa bawal ang pagbebenta ng 20 pesos na kilo ng bigas. First time po itong ginawa ng COMELEC na ipinagbawal ang kahit anong pangalan at klase ng ayuda. Pag po tayo sumuporta ang LGU ng 6 pesos and 50 centavos bilang contribution natin para mapamura ang presyo ng bigas, yan po ay ayuda. And therefore, pinagbabawal po natin ito sa 10 araw. At sana po, yung kahapon na roll out, okay na po yon. At least alam na ng sambayanan na may ine-expect silang 20 pesos pagkatapos ng eleksyon na pwede nilang mabili.
Hinimok naman ng COMELEC ang iba't ibang grupo na saksihan ang kanilang isinasagawang final testing and sealing sa mga makinang gagamitin sa May 12. Ang FTS ay magtatagal hanggang May 7 at makikita sa official website ng Polbody ang mga venue ng pagsasagawa nito. Maliban dito, ipinaayo ng COMELEC na bantayan din ang pagdating ng mga balota sa iba't ibang munisipyo. Pabantayan nyo rin po yung pagdating ng mga balota sa opisina ng treasurer. At kayo po ay otorisado na magpalagay ng watchers. At hindi dapat yan tanggihan ng opisina ng treasurer doon sa lugar kung saan nila i-standby o itatago muna yung mga balota habang ito ay hindi pa nadidistribute sa ating mga guro. Ayon kay Garcia, handang-handa na ang komisyon sa mangyayaring eleksyon, maging ang mga guro na magsisilbi sa eleksyon, maging ang mga paralan na magsisilbing presinto sa botohan. Paghihikayat ngayon ng Polbody, bumoto sa araw ng halalan. Tanong na lang, boboto ba ang mga kababayan natin? Yan po ang pakiusap natin sa lahat. Sana po, bumoto naman tayo ng araw ng eleksyon. At dapat yung pagboto natin, yung pagboto na may layunin. May layunin na ayusin ang ating bayan, ayusin ang ating probinsya, syudad, munisipyo. May pagboto na ang paniniwala natin, ito yung pagkakataon natin na ayusin ang lahat, itama ang lahat. So sana po bumoto tayo sapagkat pagsisisihan natin kapag hindi tayo nag-participate sa paghahalal ng ating mga leader. Kinakailangan mapagmalaki natin, kasama ako sa pagboto sa kanya. Para sa Diyos at Pilipinas, kumahal, Margaret Gonzalez, SMNI News. Tumatawag pag may Nagpatay problema ako na. ng cellphone kanina. Sabi niya, si Jen, gisingin mo. Bakit? Oo. Yung kanyang dyaryo. Dyaryo? Kinasuhan ng cyber libel. Nabasa ko yan. Oo. Yung, si Congressman, ano ba to? Manix Dalipe. Oo. Kinasuhan ho niya ng kasong cyber libel ang The Manila Times. Ito yung binabanggit na Oplan, Oplan Horus. Oo. Nasangkot pala ang pangalan ni ano dyan, ni Congressman Manix Dalipe. Ay, ano bang balita natin? Anong sinasabi? Bakit sinampahan nila ng kaso, cyber libel, ito Manila Times? Kaugnay kasi ito nung isang nilathala nila na artikulo, April 23. Kailan lang din, ha? Bago lang, Oo, tungkol daw sa isang leaked document na may pamagat na Mid-Election Final Campaign Sprint Action Plan o yung nga Oplan Horus. Ayun. Ito daw ay may lagdan ni Dalipe. May logo ng alyansa para sa bagong Pilipinas at sinasabing tinilakay sa pulong ng Lakas CMD noong April 22. Nako. Nung sila nagpulang sa Malacanang. Sinasabi sa dokumento na ginagamit daw ng kampo ni Marcos, ng Pangulo, ang kaalyado nito ang House inquiries and legal cases mula sa drug war ng dating Pangulong Duterte hanggang sa confidential funds ni BP Inday Sara para pahinain ang kanilang team at palakasin ang alyansa ng Administrasyong Marcos. Sabi pa sa dokumento, pabibilisin ang paglilite sa impeachment ni BP Inday at ipipris ang kanilang asset. At tumutulong din sa ICC para sa pag-aresto kina Senador Bongo at Ronald Bato de la Rosa. Ayun. Ang sabi ni Dalipe sa kanyang ipinail na kaso, malicious ito. Malicious and false. Kasi hindi naman po binerify. Malisyoso at mali. Hindi daw verified yung document bago inilithala. At siya, ito pala si Dalipe ay kumakandidatong mayor ng Zamboanga City. Siya ang ngayon, majority leader. Ito ng Kamara de Representante. At Executive Vice President ng Lakas. Ganun. At ngayon pala ang tinatakbuhan niya, mayor ng Zamboanga City. Zamboanga City. Maganda pala ang labanan ngayon nila. Oo. Dahil sa pangyayaring ito, ano daw naging partisipasyon ni Dalipe batay doon sa inilabas ng The Manila Times? Hindi binanggit yung kanyang pangalan, Jen. Siya lang ang nag-file ng kaso in behalf doon sa partido. Kasi yun ang buong Kasi siya nga ang majority leader at saka siya ang Executive Vice President. Vice President ng Lakas CMD. At parang may nakita ko, sumulat din siya kay Director Jimmy Santiago ng NBI. Ano yung hinihingi niya sa NBI?
na magkaroon ata din ng malalimang investigasyon ukol sa bagay na ito. Kasi itong Oplan Horus, mukhang yung The Manila Times lang ang naglabas. Aywan ko lang, sa ibang dyaryo nung araw na yon, unang lumabas ito ay mukhang yun nga lang, yung pahayagan na yon. Ayun. Meron bang binanggit kung sino-sino, particular doon sa Manila Times, ang kanilang sinampahan ng reklamo? Dito sa hawak ko, wala. Pero most likely ay publisher niya. Yung editor-in-chief siguro. Editor, lahat na ng official yan. Kasi nakakasuhan na rin ako niyan dyan. Ganun ba? Yung himpilan natin, nakakasuhan na tayo. Bilang station manager. Kasali ka eh. Pero wala naman. Well, abangan natin ho yan. So, ito pala ang naging mainit na issue. Pero at least nakahinga-hinga ako maluwag. Wala na, akala ko nabanggit din na naman tayo. Hindi naman tayo kasama. Akala ko yung aking pahayagan. Iba yung pahayagan ko kasi. Hindi ba ito? Hindi yan ang pahayagan ko. So nagkamali na miss na wrong... Yung pahayagan ko kasi kapag kami nakabulag, tayo nang tinatakip eh. Kapag saka yung pangbalot ng ng lumpia at saka ng tinapa. Doon tayo nagbabase ng ating mga balita. Ay, nako. Anyway, ayan po ang mga maiinit na issue sa hapong ito. Pero gusto mo bang mabigyan naman kita ng magandang balita? Yun ang maganda. Sabi ko naman sa'yo. Kaya nasipayo ako sa 3 balita mo eh. Ano pa ba yan? Ngayon at sa mga darating na araw ay posible, Nelson, na madagdagan ang iyong arawang sahod. Hala! Yes! Ang inyo pong daily wage, arawang sahod, ay posible. Ang emphasis na Nelson ay posible na madagdagan araw-araw. Aba, parang magandang balita yan. Sabi ko naman sa iyo eh. Sigurado ba yan? Magkakatotoo na ba yan? Kasi desidido ngayon ang Senado ukol dun sa panukalang magkaroon ng 100 pisong legislated wage increase para po sa mga pribadong sektor, Nelson. Ang binabanggit po ni Senador Mig Zubiri, ang pagbibigay ng aumento sa sahod ay pagbibigay lang daw po ng hustisya, mga kababayan. Ngayong nagpapatuloy ang pagsirit ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Sino may sabi? Si Senador Juan Miguel Zubiri. So sinusulong pa rin niya yung 100 peso wage increase? Yan. Ano ba 100 din araw-araw o daily wage increase yan? Hindi monthly. Malaking tulong yan dyan. Bay, kumantakin ko, tumatrabaho ka ng 20 araw sa loob ng isang buwan. Abay, di 2,000 pisong dagdag yan. Magandang na yan. Doon sa mga minimum wage earners na son, Wala raw problema kay Zubiri ang 100 pesos o 200 pesos. Gaya ng panukala sa Kamara na aprubahan daw po ng Kongreso dahil ang dagdag sahodan niya ay hindi po regalo sa mga magagawa kundi isang karapatan na dapat igalang at ipaglaban. Yan ang sabi ng isang mambabatas. Paano nila isusulong yan dyan kung siya lang kung Senado lang? Di ba dapat meron niyang counterpart sa House? Kasi ang counterparts ng House, 200. Ang Senate, 100. Mas mataas. Mas mataas ang, approved na yun, Approved na po yung House panel. Ngayon, magkakaroon sila ng BICAM, ay ang Senate, ang pinupush nila, 100. Pero ang tanong nga natin dyan ay sa loob na lamang ng kailan ba magbabalik ang sesyon? By after election, May, June, ayan, ang mga isang buwan na lamang yan, Nelson. Ewan ko lang kung makakahabol pa itong panukalang ito. Kaya nga sabi ko, posible, ang diin ko ay possible. Yung possibility na ito ay maipasa.
ikaw ba umaasa sa loob ng halos isang buwan na lamang natitira pagkatapos ng kampanyahan at pagkatapos ng midterm elections ay maipasa pa kaya itong panukalang batas na ito? Parang mahirap, ha? Oh, well. Parang mahirap. Oho. Pero siguro kung pagtutuunan ng pansin at baka pwede. Sabi ba nila, kaya pa yan? May habol? Pagka ginusto, alam mo naman dyan sa Senado. Sa bagay. Sa Senado, at saka yung mga mababatas natin, pagka ginusto, pangalawa, kung may pasa nila, pag dumating ba sa tanggapan ng Pangulo, ay ipapasa din ba ng Pangulo? Di ba? Alam mo naman ngayon, Nelson, may mga bali-balita na maraming ginagawa ang mga kakampi ng Pangulo para pagandahin ang ratings ng Pangulo. Nako, diyan ka nagkakamali, Jen. Ha? Uunahan na kita. Ano sinabi mo? Pagandahin at itaas ang ratings ng Pangulong Bongbong Marcos. Fake news yan. Ha? Dalawang survey na kasi, Nelson, ang lumabas. Mababa, di ba? Na pabulusok po pasubsob ang ratings ng Pangulong Bongbong Marcos. May kumakalat nga ngayon na memorandum order, di umano na Malacanang. Ganon. Napapataasin daw ang trust rating ng Pangulong Bongbong. Pero sa press briefing sa Malacanang, pinabulaanan ito, itinanggi po ito ni Attorney Claire Castro, yung memorandum order na yan, di umano. Sabi niya, fake news yung sinasabing rekomendasyon. Una, dun sa memorandum Jen, papatalsikin daw si House Speaker. Di ba? Sabi nila, yan ang nakakapagpababa ng ano mo ng ratings? Oo. So, dun sa tatanggalin daw si House Speaker. Hindi ho totoo yan. So, teka lang, kasi dalawang punto yun, Nelson, ha? Mali din ba yung memorandum na ang layon ay pataasin ang kanyang ratings makabawi? Pangalawa, fake news ba yung planong patalsikin si Speaker? Alin kaya doon? Parehong fake news yan. Ganun. Kasi may memorandum na lumakalat. May pirma pa daw ito ni Executive Secretary Lucas Bersamin. At ang petsa, April 15 yan, Ayan, pinakikita natin. April 15, 2025. So yan ay fake yan? Hindi totoo yan? Hindi yan totoo. Ang sabi ni Attorney Castro, it's a fake news. It's fake. So, wag nyo nang pagkaabalahan yan. Fake news, tapos nakalagay yung certified true copy. Oo. Ito pa sabi niya. Ano pa? Wag po tayong basta maniniwala sa mga fake documents. Ayun. Sa mga dokumentong nagkakalat-kalat. Tandaan natin, uso ngayon ang fake news. Ayan, pati hindi rin nakapagpigil si Executive Secretary Lucas Bersamin Pati si ES. Ano sabi ni ES? Ang sabi niya, tingnan niyo mabuti ha. Authentic ba yung memorandum na yan? Ang sabi niya, the Office of the Executive Secretary categorically denies the authenticity of said memorandum. Ayun. Apparently, the spurious memorandum is a blatant attempt to spread disinformation and to sow division in the ranks of the administration candidates. Ganon. It should be dismissed as the handiwork of malicious minds. Pero ako, Nelson, pasensya na. Ako bilang isang observer. Ano ang masama? Halimbawa, tayo, mga opisyal ng gobyerno. Ano ang masama kung pag-usapan nating makabawi, kumambyo ang ratings ng Pangulo? Masama ba yun? Wala naman, wala. Bawal ba yun? Hindi naman. Di ba talaga naman trabaho nating, bumabagsak ang ratings ng Pangulo ito. Tayo'y magkasundo nga, mapag-usapan natin yan para makabawi ang ratings ng Pangulo. Masama ba yun? Hindi naman. Di ba dapat kayo ng trabaho natin? Kasi kung ako Pangulo, bumabagsak ang ratings, so kayo pag-isipay ko kayo dyan. Ayusin nyo, di ba? Ayusin nyo yan. Wala naman masama doon. Pero yung sinasabi, doon siguro sa punto na kailangan mong alisin si Speaker Martin. Yun. Kung kailangan mo pang magtanggal ng speaker, una, hindi mo na kailangan tanggalin kasi tapos mag-election. Isa pa ba ang makakasiguro magiging speaker after elections? Hindi naman. Wala tayong assurance doon. Wala kasiguraduhan. Yun na nga. Pero sinasabi natin dito, Jen,
may dokumentong lumabas eh. Ayun na nga. Yun ang dinitinay nila, yung dokumento. Yung dokumento, yung memorandum per se. Yes, yung dokumento na yan. Ay, kung ako, Nelson, hindi ko na pabubulaanan siguro yan. Yung dokumento, sabi mo, totoo po yan. Hindi ko na. Mababaya ko na lang. Hindi talaga naman ang gusto natin eh. Makabawi ang rating ng Pangulo eh. Hindi, kaya lang kasi, ang punto nila dito, mukhang may gumagawa ng disinformation para magkagulo ang alyansa. Alam mo naman ang leader ngayon tumatayo dyan. Bagamat ang Pangulo, ang talagang nagpasimunong alyansa, nakita mo naman nung nag-meeting sa Malacanang, di ba? Yung pinatawag at yung mga gobernador, yung kanilang party coalition. Si House Speaker nandun. Oo nga. So kung ang lilitaw balak siyang tanggalin, within the alliance, magkakaroon sila ng conflict. Mag-aaway-away. Pero kasi ako, ang pinupunto ko lang, kung halimbawa, tayo mga opisyalis ng gobyerno, lahat tayo, cabinet secretary, nagpulong-pulong tayo, kasama ang PCO, ano ba gagawin natin para tumaas ulit ang ratings ng Pangulo? Dapat nga nilang gawin yun. Dapat talang gawin yun. Wala akong nakikita masama naman siguro. Hindi nga masama yun. Ang masama dito, may nagkakalat ng maling dokumento. Ng ganung memorandum. Nawala silang ganun namang memorandum. At saka nakadetalye pa kasi. Tsaka ako dyan. So yung memorandum per se, wala yun? Wala. Hindi totoo. Ayun. Kasi ako dyan, halimbawa, yung nga yung plano. Hindi naman natin sinasabing totoo yung plano. Idodokumento ko pa. Siguro kung natanggalin natin si ganito gagawin natin, di ba? Kasi pagkatanggal na mamaya pag-uusapan natin ito. Alam mo bang ano bang nag-survey ito? Sa isang survey na sinagawa, ang Speaker of the House, ang top-rated branch ng government. Maganda pa. Pinakamataas na nakakuha ng... Yun naman pala eh. Mamaya, tuloy natin yan ha. Pero doon muna tayo sa sweldo. Ayan. Kasi araw ng manggagawa. Yes. Bukas, May 1, di ba? Araw Labor Day. Importante maintindihan nun natin na unang-una, totoo naman. Totoo. Na yung atin hong sahod, sweldo, lalo na yung minimum wage, apakalayo ho niya dun sa presyo ng bilihin. Totoo. Di ba? Malayo. Pero ako naman, Nelson, harapin natin ng isang praktikal at katotohanang sitwasyon. Sa loob ng halos isang buwan after elections, ay magsesesyon ang Senado at ang Kamara, maipasa pa kaya itong panukalang batas na ito? Hindi pa sila nagkakaroon ng BICAM. Oo nga. Ang Senado, 100. Ang Kamara, 200. Pagtatagniin pa nila yan, magkano pagkakasunduan talaga natin? At siyempre, magre-react din dyan, Nelson. Alam mo na, yung mga negosyante. Mga negosyante. Kaya siguro, kasi kung ang pagpapataas ng ratings ang pag-uusapan, isa ito sa magandang points di ba? Lalo na malapit. Yung mag-election, kung naipasa nila ito, baka maraming matuwa pa di ba? Hindi, kung akong problema, Nelson, ng negosyante, ay sino yung tumatakbo dyan? Kayo Yun ang problema, no? Pag inaprubahan nyo itong legislated wage increase, kalimutan nyo na yung suporta ko sa inyo. Parang may hilahan no? May tag of war Siyempre, election ngayon, dyan mo ipapasa. At ako naman kay Senador Mig Zubiri, ang tagal mo na naging Senate President, hindi mo na ipasa ito. Ngayon, di ba?